Kasunod nga po mga idol ng pagkatalo ng Slovenia laban sa Canada ay nagreklamo nga po dito si Luka Doncic na nadaya nga daw sila dahil kay Dillon Brooks. Yan naman ang ating unang aalamin na susundan ko na rin yan ng pag-alam kung totoo nga ba talaga na napansin ng Golden State Warriors at ni Coach Steve Kerr si Renz Abando. Gaano nga ba ito katotoo? Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang meron ng 4 na solidong sentro ang Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara! Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo. Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register, gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo, cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. Sa pagkatalo nga po mga idol ng Slovenia sa kanilang quarterfinals match kontra sa Canada, hindi nga naitago pa ni Luka Doncic na madismaya sa resulta ng kanilang laban. Sa katunayan, nag-walk out nga ito sa kanyang interview sana sa media sa pagtatapos ng kanilang laban. Pero matapos rin naman nga pong kumalma si Luka Doncic, agad na rin naman nga niyang hinarap ang media at sinabing sobra nga siyang nainis sa kanilang laro, lalo na sa mga referee ng kanilang laban, lalo pat malinaw nga na pabor halos lahat ng mga tawag nito sa Canada. Narinig pa nga po niya ang sinabi ng isang referee sa kanyang teammate na hindi nga daw tatawagan ng foul si Dillon Brooks. Alam nga po niya na parati siyang nagrereklamo sa mga referee, ngunit hindi rin naman nga fair ang officiating ng kanilang laro, lalo pat kahit man nga nagiging pisikala ang Canada sa kanya, hindi pa rin siya nakakasungkit ng foul. Sa madaling salita, mukhang nadaya nga talaga ang Slovenia sa kanilang naging bakbakan sa quarterfinals na siyang rason ng kanilang pagkatalo. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya kung totoo nga ba talaga ang kumakalat ngayon sa social media na napansin nga daw ng Golden State Warriors at ni Coach Steve Kerr si Renz Abando. Ilang araw lamang nga po mga idol ang nakakalipas matapos ang naipakitang magandang performance ni Renz Abando sa Gilas, Pilipinas. Kumalat nga po ngayon ang mga balita at usap-usapan sa social media na interesado nga daw sa kanya ang Golden State Warriors. Yes mga idol, trending nga po ngayon na napansin nga daw ng Warriors si Abando, gayong kasalukuyan nga daw itong ini-scout ng kanilang mismong head coach na si Steve Kerr. Sa kasalukuyan rin naman nga ngayong nasa Pilipinas para sa Team USA. Kaya ang malaking katanungan ngayon, totoo nga ba ito? Well, kung inyo nga pong mapapansin mga idol, ang mga nagsilabasang balita nga sa internet patungkol kay Abando ay wala rin naman ditong inilalabas na reliable source. Ibig sabihin na malaki ang posibilidad na isa lamang itong rumors o di kaya gawa-gawa lamang ng mga fans, since grabe nga ang natatanggap ngayon na suporta ni Renz Abando. Yes mga idol, as of now, wala naman nga pong matibay na balita na magpapatunay na interesado talaga ang Warriors at si Coach Steve Kerr kay Renz Abando. Isa pa, mas nakafocus rin naman nga si Coach Steve Kerr sa kampanya ng Team USA, kaya wala nga siyang oras para mag-scout ng ibang mga players ng ibang mga bansa. Malinaw ba mga idol? Habang dito naman tayo dumiretso sa ating huling storya sa balitang meron ng 4 na solidong sentro ang Los Angeles Lakers. Isang araw lamang ang nakakalipas mula nang lumabas ang balitang pumirma na ng kontrata si Christian Wood sa Lakers. Opisyal na nga itong inanunsyo ng kanilang koponan ngayong araw. Sa katunayan, gagamit nga ito sa Lakers ng jersey number 35 sa darating na season na siyang gamit rin naman ni Wenyen Gabriel.
At sa pagkakasali nga po ni Wood sa Lakers, nakabuo na nga sila ngayon ng 4 na solidong sentro sa kanilang front court kung saan makakasama niya nga dito sina Anthony Davis, Jackson Hayes at si Colin Cowselton. Yes mga idol, napakasolido nga ngayon ang front court ng Lakers since lahat nga sila kayang magtala ng puntos, dumepensa, kumuha ng maraming rebound at meron pang shot blocking presence na malaki ang may tutulong sa darating na season. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na inilalabas ko. I-follow, bisitahin at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.